Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ay si Leia Aying. At kasama ko po sa ulat na ito si Michael John Marfil. At ang ulat po namin ay tungkol sa mga tsorya para sa epektibong pagdadalumat. Ano nga ba ang tsorya at ano ang pagdadalumat? Halika at aralin natin. Ang tsorya ay isang sistema ng mga ideyang nagpapaliwanag sa isang bagay. At ang pagdadalumat naman ay mapanuring pagbasa, pagsulat, at pananaliksik sa wikang Filipino. So, bakit kaya kailangan nating aralin o bakit kaya kailangan nating malaman ang mga tsorya para sa epektibong pagdadalumat? So, ang sagot dyan, upang mas maunawaan natin ang ating binabasa, no, sa makatuwid, kapag mas naunawaan natin ang ating binabasa, no, mas lumalalim ang kaalaman natin sa literatura. At saka, tumataas ang ating kamalayan or karunungan sa pagsusulat. Kasi kapag tayo ay nagbabasa, no, sa wikang Filipino ay nag-e-enhance o lumalawak ang ating bokabularya, no? Kaya naman kapag tayo or kapag mas malawak na ang ating kaalaman sa mga wika at mga salita ng Filipino, ay mas maraming salita o wika tayong magagamit sa ating pagsusulat. So, kaya, kailangan nating aralin ang mga tsorya sa epektibong pagdadalumat. Ang mga layunin namin sa ulat na ito ay mapaliwanag ang kahalagahan ng wikang Filipino sa pagdadalumat o pagtsorya. Matukoy ang mga pagkakatiwalaan, makabuluhan, at kapaki-pakinabang na sanggunian sa pagdadalumat at pananaliksik. Malaman ang mga pagkakaiba at pagkakatulad ng mga tsorya. Masuri ang kahalagahan ng gamit ng bawat tsoryang pampanitikan at makapagsuri ng isang maikling kwento na nagtataglay ng iba't ibang tsoryang pampanitikan. So, ano nga ba ang tsoryang pampanitikan? Ito ay isang sistema ng mga kaisipan at kahalagahan ng pag-aaral na naglalarawan ng tungkulin ng panitikan, kabilang ang layunin ng may akda sa pagsulat at layunin ng tekstong pampanitikan na ating binabasa. So, ang mga tsoryang pampanitikan ay tumutulong sa atin upang malaman natin kung ano ang ibig iparating ng isang author o isang may akda, no? At malaman din natin kung ano ang layunin ng mismong tekstong pampanitikan na ating binabasa. Sa pagkakaalam ko po, merong 16 na tsorya at sa ulat na ito, 8 lang po ang aming ilalahad. So, ito ang tsoryang historical, tsoryang sociological, formalismong tsorya, tsoryang marxismo, tsoryang feminismo, tsoryang kultural, tsoryang psychological at post-structuralismo. So, ang unang 4 po ay ilalahad ko at ang huling 4 na tsorya ay ilalahad ni Michael John Marfil. So, magsimula po tayo sa tsoryang historical. Galing sa salitang history o kasaysayan sa wikang Filipino. Ano nga ba ang tsoryang historical? Ayon sa aklat ni Quijano at iba pa na pinamagatang Dalumat Phil, ang historical na pananaw ay isang uri ng kritisismong pampanitikan na sumisiyasat sa pinagmulan ng isang sinaunang panitikan o teksto para maunawaan ang daigdig sa likod ng tekstong ito. Ano nga ba ang daigdig sa likod ng isang teksto, no? Bakit kailangan natin itong maunawaan? So, para sa akin, ang naunawaan ko sa daigdig sa likod
no, ng tekstong ito ay kung ano ang pinagmulan, no, ng isang panitikan o ano ang kasaysayan nito. Kasi nga ito ay tsoryang historical, no? At napapatanong tayo kung ano ang nangyari noon. Batay sa konteksto ng kasaysayan o panahon kung kailan ang isang akda isinulat. Yan ang tsoryang historical. Ang mga akda nito ay ipinapakita ang karanasan ng isang lipi ng tao na siyang masasalamin sa kasaysayan. At ito o ang kasaysayan ay bahagi ng kanyang pagkahubog. So, sa madaling salita, binibigyang refleksyon ng may akda ang kasaysayan ng kanyang kinagisnan. Tulad na lang ng mga halimbawa, no, na aming isinali dito. At ang mga ito ay ang dekada 70 ni Luwalhati Bautista, no, at ni El Filibusterismo at No Limitang Herene, Dr. Jose Rizal. Bakit kaya sila naging tsoryang historical? Kasi sa dekada 70 ni Luwalhati Bautista ay isinulat niya sa aklat na ito ang karanasan ng isang pamilya noong batas militar, no, under sa ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. So, merong isang film na film version, no, ang aklat nito, at ang mga tauhan o mga karakter, no, ay ginampanan nila Vilma Santos bilang ina, no, kasi nga isa siyang pamilya. At yung ama naman ay si Christopher De Leon, at mga anak nila, no, sila Piolo Pascual, sila Danilo Barrios, Carlos Agassi, Marvin Agustin, no? At pinakita roon na si Piolo Pascual bilang si Jules Bonifacio, no, ang pinaka matandang anak ni Vilma Santos, ay tinorture siya, no? At alam naman natin na ang pagtorture noon ay nangyari, no, noong batas militar o sa kasagsagan ng batas militar. Meron ding pinapatay at merong mga nawawala, yung bahay nila na raid. So talagang magulo noong dekada 70. Kaya naman naging tsoryang historical siya kasi isa siyang kasaysayan at totoong nangyari noong dekada 70, no. At yung El Filibusterismo at No Limitang Herene, Dr. Jose Rizal, kahit na yung mga karakter ay hindi talaga nag-exist, no. For example, si Crisostomo Ibarra sa No Limitang Here at naging si Simon sa El Filibusterismo, kahit hindi sila nag-exist, totoo naman o pinagbasihan naman ni Dr. Jose Rizal ang mga nangyari, ang mga karanasan noong karanasan ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng Espanyol, no? Merong abuse of power o sa wikang Filipino ay panlalamang, 'di ba? At maraming nakasulat doon. Meron ding doon si Maria Clara, no? Si Sisa at kanyang mga anak, no, si Basilio at si Crispin. So kaya naging isang tsoryang historical ang El Filibusterismo at No Limitang Here. So, ang isang tsoryang o isang akda, no, sa tsoryang historical ay hindi lang nakafocus sa isang kwento. Hindi siya pwede rin siya sa ibang paraan ng pagsusulat, no.
gaya na lang ng isang talambuhay. Ang isang talambuhay ay pwede ring tsoryang historical, no? Talambuhay ng may akda. Bakit? Kasi ito rin ay kwento batay sa karanasan ng isang tao o lipi, 'di ba? Kasi nga ang historical na tsorya ay kwento mula sa kasaysayan, no? Nangyari sa kasaysayan, nangyari sa bahagi ng buhay ng isang lipi o ng isang lipunan. Kaya ang talambuhay ng isang may akda ay pwede rin siyang tsoryang historical, no? Sa madaling salita, ang focus ng tsoryang ito ay ang pagbabalik tanaw sa kasaysayan upang mas kilalanin at mas bigyan ng kahalagahan ito ng mga mambabasa. So yan po ang tsoryang historical. Dako naman tayo sa tsoryang sociological, no? O sa wikang Ingles, ito ay sociological. From the word society, so lipunan, no? Tumitingin sa pangkalahatang pattern sa pag-uugali ng mga individual na kasapi sa lipunan, no? So ang tsoryang sociological, ito yung mga akda na sumasalamin sa lipunan o mga tunay na nangyayari sa lipunan, no? Pwede ring paksang nagbibigay ng kaapihan kasi meron naman talagang inaapi sa ating lipunan, no? At ang mga pananaw at saloobin ng mga karakter ay hinubog ng mga pangyayari mula sa kanyang paligid. Okay? Katulad na lang ng akda ni Rogelio Sicat, no, na pinamagatang Tataselo. So ang buod po ng kwentong ito ay si Tataselo ay pinaalis ng may-ari ng lupang kanyang sinasaka. Pinaalis siya kasi meron na dang bagong ipinalit na magsasaka sa lupaing ito. No, kaya naman si Tataselo ay nagmakaawa kasi kailangan niya ng hanap buhay, no? Kasi si Tataselo ay mahirap at isa sa kanyang kapamilya ay may sakit, kaya kailangan niyang magsaka. Kaya nagmakaawa siya sa may-ari, no? If I'm not mistaken, yung may-ari ay si Cabesang Tano, no? Siguro out of anger, no? Siguro yung pagkakasabi ni Cabesang Tano ay provocative, no? Kaya napatay siya ni Tataselo. Sa huli, si Tataselo ay nakulong, no? At malinaw talaga na ang kwentong ito ay nasa ilalim ng tsoryang sociological kasi malinaw na sa lipunan, no, kahit sa ngayon sa ating lipunan merong abuse of power, no? Yung mahirap, inaapi ang mahirap kasi sa sociological pwede rin yung mga paksa, no, na nagbibigay ng kaapihan, di ba? So inaapi si Tataselo kasi mahirap lang siya, no? Kaya napatay niya yung may-ari ng lupang kanyang sinasaka. Isa sa layunin ng tsoryang ito ay ang imulat tayo sa katotohanan, no? At pamamaraan ng mga tauhan sa pagsugpo sa suliranin. So, isa nga sa mga layunin ng tsoryang sociological ay para imulat ang ating mga mata, no? Imulat ang ating mga isip kung ano ang nangyayari sa paligid upang malaman natin, no, kung paano resolbahin ang isang issue sa lipunan. Ano nga ba ang mga issue sa lipunan? Ito ay yung pang-aapi, no? Bullying,
droga, korupsyon, pagnanakaw, panlalamang sa tao, no? Panlalamang sa kapwa. Ang tataselo ay panlalamang din siya sa kapwa kasi meron namang karapatan si tataselo na malaman, no? Malaman kahit months or weeks before siya paalisin, no? Para naman makahanap siya ng isa pang or ibang lupang kanyang sasakahan. Hindi naman pwede kasi yung ganon-ganon na lamang siyang paalisin kasi may right naman siya sa lupa kahit na hindi niya ito pagmamay-ari kasi I think meron dyan sa merong batas dyan na meron talagang porsyento ang mga magsasaka, no? Ito ang tinatawag na saop sa Bisaya. So yan ang tsoryang sociological. Dako na tayo sa tsoryang formalismo. Formalismo galing sa salitang form, no? O sa wikang Tagalog, anyo. Bakit kaya anyo? Kasi ayon sa aklat ni Villafuerte, ang pagtuklas at pagpapaliwanag sa anumang anyo ng akda, no? Anyo ng akda ang siyang layunin ng tsoryang ito. At ang pisikal na katangian ng akda ang pinakabuod ng pagdulog na ang minamahalaga ay ang nilalaman, kaanyoan, o kayarian at paraan ng pagkakasulat. Anak ko po yun. Anyway, so ang argumento kasi ng tsoryang formalismo, no? O formalism sa wikang Ingles ay sa isang panitikan, ang parte ng konteksto nito or ang forma daw ng isang panitikan ay parte ng konteksto nito kaya hindi sila pwedeng paghiwalayin, no? Kasi commonly or usually pag nagbabasa tayo ng isang, for example, tula, no? Kailangan natin siyang suriin o sa wikang Ingles, reading between the lines, no? Sa formalismo, hindi siya pwedeng paghiwalayin. Dapat yung nilalaman, no? At saka anyo, physical na anyo ng isang akda, no? Ay iisa lang, hindi sila pwedeng paghiwalayin kasi parte daw ang anyo, no? Sa konteksto. At sa tsoryang ito ay mas binibigyang pansin ang anyo ng panitikan, no? Sa madaling salita, kung ano ang sinasabi ng may akda sa kanyang panitikan, ang siyang nais niyang ipaabot sa mambabasa, no? Walang labis at walang kulang, no? Walang simbolismo kasi maraming especially, no, sa mga tula merong mga symbolism. Halimbawa na lang ng isang kalapate, ito ay symbolizes, ang kalapate ay nagsisimbolo ng hope, no? Pero sa tsoryang formalismo, walang simbolismo at hindi humihingi ng higit na malalimang pagsusuri at pag-unawa kasi nga kung ano ang iyong nabasa, no? Ano ang sinabi niya sa kanyang akda, yun na yung walang labis at walang kulang. Basahin natin ang halimbawa na aming hinanda, no? Isa siyang akda ni Jose Corazon de Jesus na ang titulo ay Ang Pamana. So basahin ko ha. Isang araw ang ina ko'y nakita kong namamanglaw, naglilinis ng marumit mga lumang kasangkapan, no? Sa pilak ng kanyang buhok na hibla na katandaan, nabakas ko ang maraming taon niyang kahirapan. So, hindi na natin kailangan na suriin o malaliman ang ating pagsusuri at pag-unawa kasi yun na 'di ba? Isang araw ang ina ko'y nakita kong namamanglaw, 'di ba? So,
sad. Sad daw ang kanyang mother. At naglilinis ng marumit mga lumang kasangkapan, 'di ba? Etong sa part na to sa pilak ng kanyang buhok, meaning silver hair o uban. Meron ng uban kasi matanda na ang kanyang nanay, 'di ba? So nakita ko ang ina ko tila baga nalulumbay at ang sabi, itong piano sa iyo ko ibibigay. Ang kubyertos nating pilak ay kay itang maiiwan. Mga silya at aparador ay kay tikong nababagay. Sa ganyan ko hinahati itong ating munting yaman. So it's about mga yaman, paghahati ng mga yaman. Pinilit kong pasayahin ang lungkot ng aking mukha. Tinangka kong magpatawa upang siya ay matuwa. Subalit sa aking matay may namuong mga luha. Naisip ko ang ina ko na kawawa. Tila kami iiwan at mayari ng huling nasa. At sa halip na magalak sa pamanang mapapala, sa puso ko ay dumalaw ang malungkot na gunita. Napaiyak akong tila isang kaawa-awang bata. Niyakap ko ang ina ko at sa kanya ay winika. Ang ibig ko sana, inay, ikaw ay aking pasayahin. At wag nang makita pag ikay nalulungkot man din. O ina ko, ano po ba at naisipang hatiin ang lahat ng munting yamang maiiwan sa amin? Wala naman, yaong sagot. Baka ako ay tawagin ni Bathala. Mabuti nang malaman mo ang habilin. Iyang piano, itong silya at aparador ay alaming pamana ko na sa iyo, bunsong ginigilyo. Ngunit inang ang sagot ko, ang lahat ng kasangkapan, ang lahat ng yaman dito ay hindi ko kailangan. Ang ibig ko'y ikaw, ina. Ang ibig ko'y ikaw, inang. Hinihiling ko sa Diyos na ang pamana ko'y ikaw. Aanhin ko iyong piano kapag ikaw ay mamatay at hindi ko matugtog sa tabi ng iyong hukay. Ililimos ko sa iba ang lahat ng ating yaman, pagkat di ka maaaring pantayan ng daigdigan, pagkat ikaw o ina ko, ikaw wala pang kapantay. No? It's very clear, no, na ang ibig iparating ng may akda ay ang kanyang ina ay walang kapantay, no, ng isang, kahit hindi siya mapapantayan ng isang material na bagay, no, at hindi natin kailangan nating suriin ng malaliman kasi nga meron na it's very clear na ang ibig niyang sabihin ay nasa akda na, no. Yan ang tsoryang formalismo. Again, hindi kailangan nating hindi kailangan o hindi ito required na reading between the lines, no, o kaya naman ay isang malalimang pagsusuri at pag-unawa. Pumunta naman tayo sa Marxistang pananaw. Okay, so dumako na tayo sa isa pang tsorya na tinatawag na Marxistang pananaw, no? O ito rin ay pwedeng tawagin na tsoryang Marxismo, no? Ayon sa aklat ni Quijano at iba pa na pinamagatang Dalomatfil, ito o ang tsoryang ito ay nakabatay sa mga naisulat ng mga pilosopo at ekonomistang sina Karl Marx at Friedrich Engels, no? Ito po ay mga Aleman na mga pilosopo, no? Meaning galing sa bansang Germany. Si Karl Marx ay napakasikat na pilosopo at ekonomista. Ayon sa tsorya o ayon kay
Okay, wait ha. Ayon kay Karl Marx, no, binibigyang pansin, no, binibigyang pansin sa tsoryang ito ang iba't ibang antas ng tao sa lipunan at mga tunggalian nito, no? So, mga tunggalian sa lipunan. Ano nga ba ang mga tunggalian sa lipunan? No? Mga hidwaan pa. Ito yung malakas versus mahina, mangmang versus matalino, mahirap versus mayaman. Ito yung pinaka usual na tunggalian sa ating lipunan. Ang mahirap versus mayaman. Argumento po ng Marxismong pananaw ay ito ay isang anti-capitalism, no? Ano nga ba ang kapitalismo? Ito yung kung saan mga pribadong sektor ang nagmamay-ari ng mga negosyo. Okay. Meaning walang control ang mga trabahador o mga working class, no? Sa mga produktong galing sa kanila. Ang mga naaapi o mga nasa laylayan ay babangon balang araw. Yun ang gustong iparating sa Marxistang pananaw, no? Katulad na naghahangad ng karapatan sa pagmamay-ari ng lupang sinasaka na inaangkin ng mga praile. So, ang istorya nito ay tinaasan ng buwis, no? Ang lupang kanyang sinasaka at naglaon ay inangkin ito ng mga praile. Dinala ni Cabezang Tales ang isyong ito sa korte, ngunit siya ay natalo. Malinaw na malinaw ang tunggalian ng isang lipunan, no? Kasi mahina, para sa akin more on mahina at malakas siya. Pwede rin namang mahirap versus mayaman kasi mas mayaman ang mga praile kaysa kay Cabezang Tales, no? Mahina at malakas kasi mahina yung kapit ni Cabezang Tales sa gobyerno, whereas sa mga praile mas malakas, 'di ba? Kaya nga mungkahi ng tsoryang ito na dapat matulungan ang mga mahihina, mangmang at mahirap. At sa halimbawa na Cabezang Tales, no? Ang halimbawang ito ay isang proof kung saan isang patuloy na usapin na nagpapakita ng kawalang hustisya sa lipunan. So sa tsoryang Marxismo, merong isang gawain, no? Magbigay ng halimbawa ng mga sumusunod na uri ng tunggalian sa tsoryang Marxismo. So, ang mga tunggalian, tao laban sa sarili, tao laban sa tao, tao laban sa lipunan, at tao laban sa kalikasan. No? So, tao laban sa sarili, yung halimbawa po na aming hinanda ni Michael ay anxiety at depression. Kasi nga, ang kalaban mo dito ay ang iyong kaisipan, ang iyong, your greatest enemy, no, is your mind. Kasi, yung anxiety, yung kalaban mo, yung isip mo, kasi siya ang parang kumukontrol, no, sa iyong emosyon, no, kaya tao laban sa kanyang sarili, at saka depression rin. Depression, maraming mga sitwasyon, no, o mga senaryo kung saan ang depression ang kadahilanan ng kanilang pagkawala dito sa mundo. Kaya nga dapat nating labanan ang ating sarili, no? Labanan ang anxiety at depression. Tao laban sa tao,
common fight, no? Pwedeng pag-aaway ng asawa at dalawang mag-asawa, gano'n, no? Pag-aaway ng mga kaibigan, tao laban sa tao. Tao laban sa lipunan, ang halimbawa po ay ang quarantine noong COVID-19. Kasi naging tao laban sa lipunan siya kasi hindi ka pwedeng ma-expose, no, sa mga tao kasi baka meron kang COVID-19 at alam naman natin yung COVID-19 ay napakadelikadong sakit, no? Tao laban sa kalikasan, ito yung mga natural disasters, no? Tulad na lang ng baha, landslide, lindol, kalikasan, napakalakas niyan, hindi natin malalabanan yan, no? We can stop it, 'di ba? Ika nga. Kaya naman ang ating gawin ay alagaan ang ating kalikasan, no? I-nurture ito at maging mapagmahal tayo sa ating paligid. So, yun lang. So magandang umaga sa iyo, Professor Paloma. Ako pala yung mag-uulat patungkol sa mga teorya para sa epektibong pagdadalumat. So, may 4 akong tatalakayin ngayon, katulad ng psychological na teorya, teoryang feminismo, at teoryang kultural, at lalong-lalo na ang post-structuralismo na teorya. So, unahin na natin ang psychological na teorya. Sa pananaw na ito, makikita ang takbo o galaw ng isipan ng manunulat. Mahihinuha sa kanyang akda ang antas ng kanyang pamumuhay, ang kanyang paninindigan, paniniwala at pagpapahalaga. Gayon din ang mga ideya o kaisipang naglalaro sa kanyang kaisipan at kamalayan. So sa madaling salita, ang psychological na teorya ay nakabase kung ano ang eksperyensa o ano ang idea o paano namuhay, ano ang paninindigan, paniniwala, at ideya, lalo-lalo na talaga ang idea ng manunulat. O nakabase talaga ito sa kanyang sarili o ano ang kanyang eksperyensya. So, may halimbawa tayo nito na akda ni Francisco Suc Rodrigo na pinamagatang Sa Pulat sa Puti. So sa dula na ito, inilarawan nito kung paano namumuhay ang isang Pilipino, lalo-lalo na kung aasa talaga tayo sa swerte at dadagdagan pa natin ng sugal. Kasi ito ay isang issue talaga, isang issue sa ating lipunan na dapat nating puksain. Kasi wala talaga tayong magagawang mabuti kung aasa tayo sa swerte, lalo na sa sugal. Bagkos, gumawa tayo ng mga mabubuting bagay o gumawa tayo ng paraan upang makakita tayo ng pera sa mabuting paraan, gaya ng paghahanap ng trabaho upang hindi na tayo umasa sa swerte at malulong sa sugal. Ginawa ito upang, ang purpose talaga nito ay upang mamulat ang mga kapwa Pilipino natin na ano talaga ang dapat gawin, lalo na kung malulung sa sugal at umasa sa swerte, kasi hindi naman natin alam talaga kung may aabot na swerte sa atin o ano ba o umaabot na swerte. Kaya minsan kung umasa tayo sa swerte ay makakagawa tayo ng mga maling bagay, gaya ng mga pagnanakaw, kasi wala na tayong pera na magamit para sa ating pamumuhay. Kaya ito ay napakahalaga talagang mamulat tayo sa kung ano talaga ang dapat nating gawin. So, ang ikalawa ay ang teoryang feminismo.
So, ang teoryang So, ang ikalawa ngayon na tatalakayin ko ay ang teoryang feminismo. So, ang teoryang feminismo ay tumatalakay ang feminismo sa simulaing naghahangad ng pantay o parehas na karapatan para sa mga babae. Ito rin ang pagtangkilik o kilusang tumatangkilik ng mga karapatan ng mga kababaihan. So, sa madaling salita, ito ang teorya na nakatangkilik sa mga karapatan ng babae. Kasi alam naman natin sa unang panahon na nakabase sa lakas o sa kasarian kung paano tratuhin ang isang tao. So kung lalaki ka dati ay lalo na dating panahon na kung lalaki ka, mas angat-angat ang value mo. So kung babae ka ay kawawa ka, magiging alipin ka. Pero bagkos ginawa ito upang mamulat tayo sa katotohanan. Lalo na sa ngayon sa kasalukuyan na panahon na may mga babae na naaabuso dahil lang sa wala silang karapatan o mahina sila kontra sa mga lalaki. Kaya ito ay ginawa upang mamulat ang mga kalalakihan na huwag nating abusuhin ang mga babae. So may halimbawa dito na akda ni Benilde S. Santos na pinamagataang Medusa. So ang Medusa ay isang tumatalakay o nagsasalamin sa isang babae na hindi natrato ng mabuti ng mga lalaki. Kaya ito ay nagsimulat ng puot sa kanyang damdamin o may galit siya sa mga lalaki. Kaya nakakagawa siya ng hindi kayang-ayang bagay. Kaya ito ginawa na akda ni Benilde S. Santos upang mamulat ang mga lalaki o mapansin ang mga karapatan ng babae na dapat natin silang tratuhin ng mabuti. Kasi hindi naman talaga tayo kasi sa una pa talaga ay isa ang ginawa ng Panginoon. Ngunit dahil hindi masaya ang lalaki na siya lang mag-isa, ay ginawa ng Panginoon ang babae. So, ginawa ng Panginoon ang babae. So, dapat natin bigyang pansin sila, pahalagahan natin. Kasi hindi sila gaya ng mga pusa na talagang hayop lang. So, ito ay malaki ang impact kung atin itong sasalamin o ating susuriin ng mabuti o ating adapin kung ano ang mabuti nating gawin o dapat natin talagang tratuhin ng mga babae. So, ang ikatatlo ay ang teoryang kultural. So, ang layunin ng panitikan ay ipakilala ang kultura ng may akda sa mga hindi nakakaalam. Ibinabahagi ng may akda ang mga kaugalian, paniniwala at tradisyon na minana at ipasa sa susunod na salinlahi. Ipinapakita rin dito na bawat lipi ay nagtatangi. So, sa madaling salita, ang teoryang kultural ay ang teorya na nakabase sa may akda kung ano ang kanyang kultura. Gaya nito na ang kanyang kultura ay Pilipino, so dapat bigyan pansin natin. O ito ay ginawa talaga upang mamalayan ng kanyang mga kapwa Pilipino gaya ko na dapat nating bigyan pansin ng ating kultura. Di natin basta-bastang ipapalit sa iba. So may akda ni Narciso Reyes na lupang tinubuan ang pamagat. So sa lupang tinubuan ay makikita natin sa title pa lang na lupang tinubuan. So dapat talaga nating bigyang pansin ang ating lupang tinubuan kasi dito tayo nabuhay, dito tayo lumaki, at lalong-lalo na dito tayo inilagay ng Panginoon. So dapat nating bigyang pansin, palaguhin natin ang ating kultura
kung makakaya natin. Ngunit sa kasamaang palad ay dahil sa globalisasyon, unti-unting nawawala ang ating tradisyon o sa madaling salita ay mukhang na nanguna ang mga impluwensya ng ibang bansa gaya ng Korea, Thailand. Dahil minsan ay ginagaya na natin kung paano mamuhay ang mga taga-ibang bansa, gaya ng kanilang pananamit, kanilang mga buhok. Ngunit, kahit ganyan ay dapat pa rin nating pahalagahan ang ating sariling wika. Lalo na kung may buwan ng wika, dapat nating bigyang pansin talaga o mga activity na patungkol sa ating kultura. Kasi alam naman natin na hindi tayo punta sa ganitong sitwasyon kung hindi tayo minahal ng ating mga ninuno. So, dapat natin silang bigyang pansin ang kanilang mga kultura dati upang hindi tayo mawala. Ito hindi mawala. At ito ay ginawa rin upang malaman ng ibang bansa o ibang tao kung gaano ka halaga o ka ayos ang ating kultura bilang isang Pilipino. So, ang ikaapat na teoryang ating tatalakayin ay ang post-structuralismo. So, ang post-structuralismo ay isang teorya sa larangan ng filosofiya at literary criticism na naglalayong suriin at bigyan diin ang mga di pantay na kapangyarihan, wika at pagkailanlan. Halimbawa nito ay ang sulat ni Michael Foucault, Jacques Derrida at Ronald Barthes. So, sa madaling salita, ang post-structuralismo na teorya ay isang teorya na ang magbabasa ay ang teorya na nakabase ang kagandahan o nakabase sa talaga ang isang akda sa mambabasa kung paano niya ito na nasuri o na-interpret o paano talaga niya ito ma-apply sa kanyang sarili bilang isang mamamayan sa kanyang lupa. At dito ay lalo-lalo na ang mga crucial talaga na akda gaya ng mga kapangyarihan tulad ng preso, sexualidad at diskurso na kaalaman na napaka-crucial talaga. Lalo na sa ating panahon ngayon na minsan ang mga preso ay wala na. Dahil preso sila, nakakaawa talaga sila sa na ginagawa sila na parang mga alipin talaga. At lalo na mga sexualidad ngayon na kahit bata ay hinahalay ng kanilang mga kuya o ama ba. Ganyan, napaka loon. So, ang diskurso na kaalaman diskurso na kaalaman natin, dapat nating i-expand o palakihin ang ating kaalaman patungkol sa ating panahon ngayon dahil alam naman natin na lamang talaga ang may alam. So, dapat nating bigyang pansin ang ating mga teoryang tinatalakay. So, yun lang po, Professor Paloma, at magandang araw po sa iyo. Maraming salamat, Michael. So, sa paggawa ng aming ulat, meron kaming tatlong na buong mga tanong. Ang unang tanong ay, ano ang kahalagahan ng wikang Filipino sa pagtatalumat? Ang ikalawang tanong ay, isa lang bang teorya ang nakapaloob sa isang teksto o akda? At ang huling tanong, ano ang pinagkaiba ng teoryang psikolohikal at teoryang Marxismo? Sagutin natin ang unang tanong. Ano ang kahalagahan ng wikang Filipino sa pagtatalumat? Meron akong 4 na rason kung bakit mahalaga ang wikang Filipino sa pagdadalumat. Ang una ay ito ay isang kasangkapan para maipahayag ang mga ideya, konsepto
at Chorya. Ang wikang Filipino ay nagsilbing tulay para mabahagi ang mga kaalaman at karanasan sa iba. Ikalawa, pag-unlad ng kultura, diba? Napapalalim natin ang ating pag-unawa sa ating sariling identidad or identity bilang mga Filipino. Katlo, pagsasalin ng akademikong teksto. Mas naiintindihan natin ang mga akademikong teksto dahil ginagamit ang wikang Filipino sa pagsasalin. At ang ikaapat, pagmamahal sa bayan. Sa kabuuan, ang wikang Filipino ay hindi lamang isang komunikasyon na kasangkapan, kundi isang makapangyarihang instrumento para sa pag-unlad ng kultura, edukasyon, at pagkakakilanlan bilang isang bansa. Ang ikalawang tanong ay isang tsorya lang ba ang nakapaloob sa isang teksto o akda? Ang sagot dyan ay hindi. Kasi may mga parte sa isang akda na kailangang suriin siya sa ibang tsorya naman. Isang halimbawa dyan ay ang El Filibusterismo, no? Isa siyang tsoryang historical kasi nga nilalarawan ni Dr. Jose Rizal ng may akda kung ano ang nangyari sa mga Pilipino noon, no, sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Ngunit pwede rin siyang suriin sa tsoryang tsoryang sociological rather, kasi may pang-aapi na naganap, di ba? Pwede rin siyang tsoryang Marxismo dahil merong tunggalian o hidwaan sa lipunan tulad ng mahirap versus mayaman, mga Pilipino bilang mahirap at mga mayaman, di ba? Yung mga praile o yung mga Kastila, mahina versus malakas. Yun. Isa pang halimbawa ay yung Medusa ni Benilde Santos. Isa siyang tsoryang feminismo kasi inilalarawan sa akdang yon ang karanasan ng mga babae, di ba? Pwede rin siyang suriin sa tsoryang sociological kasi may pang-aabuso na nagaganap. Pwede rin siyang tsoryang Marxista or Marxismo dahil may hidwaan between mahina na babae, no, at malakas na lalaki. So, ano nga ba ang pinagkaiba ng tsoryang sociological at tsoryang Marxismo, no? Ang tsoryang sociological ay pagsusuri ng lipunan tulad ng kultura, paniniwala, at sining. Ang tsoryang Marxismo naman ay sinusuri dito ang antas ng tao sa lipunan at ang perspektibong mga uri ng tao, at ang tsoryang ito ay laban sa kapitalismo, no? Tumutugon ang tsoryang Marxismo sa ugnayan at hidwaan ng mga antas ng lipunan. Yun nga, yung mahirap versus mayaman, mahina versus malakas, at mangmang, no, versus matalino. So pangkalahatan, ang sociological na tsorya ay mas malawak at sumusuri sa iba't ibang aspeto ng lipunan, habang ang Marxismo or tsoryang Marxismo ay mas tumpak sa ekonomiya at pagbabagong lipunan. Yun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig.